Walang anumang damit ang dayuhang ito at wala rin siyang anumang bahagi sa ibaba na karaniwang mayroon ng tao at ang kanyang balat ay makinis na makinis at sadyang kakaiba ang kanyang hitsura. Hindi sinasadyang sumulyap si Ming sa kanyang ibaba at biglang ngumiti at nagtanong kung wala siyang ganoong bagay ay ano siya, lalaki ba o babae. Galit na sumagot ang dayuhan na ito ay walang alam at tila hindi siya karapat-dapat na sagutin ang tanong nito. Hindi nang ahas si Ming na maliitin ang kanyang kalaban dahil ang dayuhang ito ay nasa ikatlong antas ng Dharma Heaven at napakahirap para sa kanya na talunin ang isang kalaban sa ganitong antas. Inilagay ng dayuhang kabataan ang kanyang dalawang kamao sa kanyang dibdib at tinitigan si Ming at sinabing ang kanyang oras ng kamatayan ay dumating na. Isang malakas na dagandong ang narinig at ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nawasak at lumitaw ang isang napakalaking hukay at ang kanyang katawan ay sumugod kay Ming na parang kanyan at kahit hindi gaanong mabilis ang kanyang takbo ay ang kanyang kapangyarihan ay sadyang nakagigimbal. Hindi man lamang natakot si Ming at nagpakawala ng isang malakas na sigaw at sinabing ang dapat mamatay ay ito at pagkasabi nito ay mariin din niyang sinipa ang lupa at buong lakas na sumugod. Ang dalawang anino, isa sa kaliwa at isa sa kanan, ay mabilis na lumapit sa isa't isa at sa isang iglap ay nagbanggaan sila sa ere at ang apat na kamao ay marahas na nagtamaan na parang bagyo at ulan at ang bawat suntok ay tumatama sa isa't isa. Sa isang saglit ay nakapagpakawala si Ming ng libu-libong suntok at ang bawat isa ay tumatama sa kamao ng kanyang kalaban at habang nakikipaglaban ay natuklasan niyang ang lakas ng kanyang kalaban ay mas mababa kaysa sa kanya, ngunit may taglay itong isang hibla ng banal na puwersa kaya ang kapangyarihan nito ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Naisip ni Ming na ang pagtalo sa kanya ay hindi magiging madali at kailangan niyang gumamit ng talino at habang patuloy na sumusuntok ay lihim niyang sinabi ito sa kanyang sarili. Pagkasabi nito ay mas binilisan pa niya ang kanyang mga suntok at mas pinalakas ang kanyang puwersa at ang dayuhan ay napilitang dumipensa na lamang at wala nang kakayahang gumanti. Habang sumusuntok ay lihim siyang nakipag-ugnayan sa adamantine rat at sinabing hihiramin niya ang kanyang lakas at sumagot si Xiao Gang na ang receiving great true force ng kanyang master ay sadyang napakahiwaga at tinanong kung gaano karaming lakas ang kanyang kailangan. Sinabi ni Ming na ang anumang hanggang 10 ulit ng kanyang sariling lakas ay kaya niyang kontrolin at upang makatiyak ay humingi siya ng 8 ulit na lakas at para sa isang longevity realm na halimaw ay ang 8 ulit na lakas ay isang napakaliit na bahagi lamang at walang anumang hirap. Sumang-ayon si Xiao Gang at sa sumunod na sandali ay naramdaman ni Ming ang isang malakas na puwersa na pumasok sa kanyang katawan at ito ay dahan-daang lumalaki at agad niyang ginamit ang kanyang receiving great true force upang patuloy na tipunin ang lakas na ito. Makalipas ang kalahating oras ay ang 8 ulit na lakas ay tuluyan ng naipon at ang kanyang kalaban ay galit na at sumigaw na umatras ito at biglang dumoble ang kanyang lakas at bilis upang itaboy si Ming na hindi tumitigil sa pag-atake sa kanya, ngunit sa sandaling ito ay inilabas ni Ming ang 8 ulit na lakas mula kay Xiao Gang at sa kanyang suntok ay ang espasyo sa paligid ng kanyang kamao ay diretsang pumilipit at nagdulot ito ng ilusyon na ang oras ay bumaliktad. Kinabahan ang dayuhan at naramdaman ang matinding panganib at nais sana niyang umatras, ngunit huli na ang lahat. Sumigaw si Ming na mamatay ito at ang kanyang kamao ay bumutes sa kawalan at ang katawan ng dayuhan ay diretsang napunit ng magulong espasyo at pagkatapos ay tuluyan itong naging singaw at naglaho sa lugar at wala man lamang naiwan kahit isang patak ng dugo o isang piraso ng buto. Nagwala ang mga dayuhan at nagtanong kung ano ang nangyayari at kung paano nagawa ng taong ito na patayin ang isang deity ng ikatlong antas at may katarungan pa ba at may sumigaw na patayin siya at ang lahat ng dayuhan ay nagsigawan at nais siyang parusahan ng kamatayan, ngunit sa sandaling ito ay isang puting liwanag ang bumaba mula sa kawalan at naramdaman ni Ming ang matinding pag-ikot ng kanyang paningin at direkta siyang umalis sa lugar at nang muling tumapak ang kanyang mga paa sa lupa ay nasa loob na siya ng isang napakalaking kuweba at sa loob nito ay puno ng mga taong punit-punit ang mga damit, may lalaki at babae, matanda at bata, at sa paligid ay may ilang dayuhan na nagwawagayway ng mga latigo at patuloy na hinahampas ang mga tao na mabagal kumilos. Ang mga taong ito ay may pasa na mga basket at kahon at paulit-ulit na nagbubuhat ng mga bato mula sa ilalim ng lupa patungo sa ibabaw na parang mga langgam. Napansin ng dayuhang tagapamahala ang bagong dating at agad na nagtanong kung saan nanggaling ang aliping ito at agad na lumapit kay Ming at mabilis na nag-isip si Ming at agad na naunawaan kung saang lugar ito. Ang mga tao ay ginagawang alipin ng mga dayuhan upang magmina ng mineral dito. Mabilis siyang yumuko at pumulot ng isang basket at tumalikod at naglakad pababa at nang makita ng mga tagapamahala ang kanyang mabilis na pagkilos ay tumigil sila at hindi na lumapit.
Sumunod si Ming sa daloy ng mga tao pababa at pumasok sa isang pahilig na daanan ng minahan at patuloy na may mga taong lumalabas na may pasan na mga mineral at pumunot siya ng isang piraso ng bato at ito ay sadyang napakabigat, mas mabigat pa kaysa sa bakal ng ilang ulit, at ang texture nito ay sadyang napakatigas at napagtanto niyang ito ay isang uri ng metal na mineral. Nang makalayo na siya ay tiningnan niya ang kanyang katabi, isang kabataang lalaki na ang mukha ay puno ng alikabok kaya hindi makita ang kanyang tunay na hitsura at tanging ang kanyang hugis lamang ang nakikita, at nagtanong si Ming kung ano ang mineral na ito at kakaibang tiningnan siya ng lalaki na tila nagtataka kung bakit napakalinis ng kanyang mukha at nagtanong kung siya ay bago lamang at sinabing matagal nang walang bagong dumarating dito. Tumango si Ming at sinabing oo, siya ay bago. At ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang minahan ng heavenly gold at ang mga mineral na ito ay maaaring tunawin upang makuha ang heavenly gold. Nagulat si Ming dahil ang heavenly gold ay isang napakahalagang metal at ang isang piraso na kasinlaki ng butil ng bigas ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 longevity coins. Naningkit ang kanyang mga mata at nagtanong kung bakit pinapayagan ng mga dayuhan na ang mga tao ang magmina ng ganito kahalaga na mineral, at mapait na ngumiti ang lalaki at nagtanong kung talagang hindi ba niya ito naiintindihan o nagkukunwari lamang, at ipinaliwanag na ang heavenly gold na mineral ay sadyang kakaiba at hindi ito maaaring ilagay sa anumang storage tool, at ang matagal na pagkakadikit dito ay nakakasira ng buhay, at dahil sa mga kadahilanang ito kaya ang mga tao ang pinagmimina nito. Nagtaka si Ming at nagtanong kung bakit hindi ito maaaring ilagay sa storage tool, at sumagot ang lalaki na hindi niya alam at narinig lamang niya ito mula sa mga dayuhan. Agad na sinubukan ni Ming na ilagay ang isang piraso ng heavenly gold na mineral sa kanyang storage ring, at gaya ng inaasahan ay nabigo siya, at pagkatapos ay sinubukan niya itong ilagay sa grade Sia ring, at sa pagkakataong ito ay nagtagumpay siya dahil ang loob ng singsing ay isang malaking mundo kaya ito ay hindi isang ordinaryong storage ring. Nagliwanag ang kanyang mga mata at hindi na siya nagsalita at sumunod sa mga tao patungo sa mas malalim na bahagi. Pagkalakad niya ng mahigit 3 milya ay nakarating siya sa lugar ng pagmimina at nakita niya ang isang napakalaking kuweba sa ilalim ng lupa na puno ng malalaki at maliliit na bato sa lahat ng dako, at ang mga tao ay isa-isang nagbubuhat ng mga ito, at batay sa bigat ng bato ay tinataya nila kung ito ay naglalaman ng heavenly gold, at karaniwan ay ang mas mabibigat na bato ay may heavenly gold, at kapag nakakita sila ng ganitong mga bato ay dapat nilang dalhin ito sa ibabaw. Sa kuweba sa ibaba ay maraming dayuhang tagapamahala at ang kanilang mga mata ay matatalim na nakatutok sa bawat tao, at sa kaunting hindi nila pagkagusto ay agad nilang hinahampas ng letigo, at pagkaraan pa lamang ng ilang sandali mula nang dumating si Ming ay nakita niya ang mahigit 10 tao na hinampas ng letigo, at sa bawat hampas ay napupunit ang kanilang balat at lumalabas ang laman, at sila ay gumugulong sa sakit, ngunit hindi sila nangangahas na umungol, at matapos tiisin ang sakit ay muli silang nagtatrabaho ng masigasig. Lihim na ikinuyom ni Ming ang kanyang mga kamao at nagpasya siyang tiyak na ililigtas niya ang mga taong ito at dadalhin sila sa Tianyuan upang magsimula ng bagong buhay. Nagkunwari siyang yumuko at sumali sa hukbo ng mga pumipili ng mineral, at ang pagpili ay hindi mahirap. Kailangan lamang buhatin ang bato at tansyahin ang bigat nito, at lalo na para kay Ming na may kakayahan ng isang Supreme Master at napakalakas ang katawan ay hindi na niya kailangan pang buhatin ang bato, at sa isang marahang haplos lamang ay alam na niya kung ito ay heavenly gold na mineral. Sa kanyang tabi ay isang matandang may puting buhok na mabagal na pumipili ng mga bato, at napansin niyang malinis ang mukha at damit ni Ming, at batid niyang siya ay bago, at pinayuhan ito na huwag magtangkang magtamad dahil kapag natuklasan ng mga halimaw na ito ay mamamatay ito ng napakasama. Nagtanong si Ming kung ilang taon na itong nagtatrabaho rito, at sumagot ang matanda na hindi niya alam kung 30 o 40 taon, at hindi na niya matandaan at malungkot siyang bumuntong hininga. Nagtanong muli si Ming kung gaano karami ang heavenly gold dito, at sumagot ang matanda na hindi niya alam, ngunit ito ay sadyang napakalaki, at sa loob ng ilang dekada ay maliit na bahagi pa lamang ang kanilang namimina, at bawat 3 o 5 taon ay may grupo ng mga halimaw na ipinapadala mula sa itaas upang dalhin ang mga namimina ng mineral. Tumango si Ming at patuloy na tahimik na pumili ng mga bato, at hindi nagtagal ay nakakita siya ng isang piraso ng heavenly gold na mineral na kasinlaki ng ulo ng tao, ngunit hindi niya ito pinulot, at sa halip ay nang lampasan niya ito ay lihim niya itong inilagay sa grade Sia ring, at sa ganitong paraan ay patuloy siyang pumili ng mga mineral, at maliban sa paminsan-minsang paglalagay ng maliliit na piraso sa kanyang basket ay ang karamihan ay inilalagay niya sa espasyo ng kanyang singsing. Hindi nagtagal ay napuno na ang kanyang basket, at kumpara sa iba ay mas mabagal siya ng kaunti, ngunit hindi naman ito gaanong kapansin-pansin kaya sumunod siya sa daloy ng mga tao at umakyat sa daanan upang ihatid ang mineral sa itaas.
Nang siya ay umaakyat ay mas mabilis ang kanyang takbo at sa tuwing may madaraanan siyang tao ay ginagamit niya ang kanyang napakabilis na kamay upang kumuha ng isang piraso ng heavenly gold mula sa kanilang basket at dahil ang kanyang kinukuha ay karaniwang hindi malalaki ay hindi ito napapansin ng mga ito at ang nawalang mineral ay hindi rin napapansin ng mga tagapamahala. Pagdating sa ibabaw ay ginaya niya ang iba at ibinuhos ang laman ng kanyang basket sa isang napakalaking hukay at ang hukay ay puno ng mga namimina ng mineral at sa loob nito ay may mga taong muli itong pinipili at sa pagkakataong ito ay batay sa laki ang pagpili. Ang pinakamalalaki ay inilalagay sa isang tumpok ang katamtaman sa isa at ang maliliit sa isa pa at sa kabuuan ay 3 tumpok. Ang mga nagtatrabaho rito ay pawang malalakas na lalaki na may kaunting pagsasanay dahil ang heavenly gold na mineral ay sadyang napakabigat at lalo na ang mga napakalaking piraso ay tanging ang malalakas na lalaking ito ang kayang buhatin. Naningkit ang mga mata ni Ming at may naisip na plano. Matapos ibuhos ang mineral ay muli siyang bumaba sa kuweba ngunit sa pagkakataong ito ay hindi lamang siya kumukuha ng heavenly gold na mineral kundi pati na rin ng maraming ordinaryong mineral at paulit-ulit niya itong ginawa at hindi niya namalayan kung ilang ulit na siyang bumalik-balik at mabilis na lumipas ang 3 araw. Pagkalipas ng 3 araw ay muli siyang pumunta sa hukay na pinagtatambakan ng heavenly gold na mineral at sinabi sa isang lalaking puno ng pagod sa ibaba na tila ito ay pagod na at nag-alok na papalitan niya ito ng ilang araw. Nagpasalamat ang lalaki kay Ming ngunit nag-aalinlangang nagtanong kung sapat ba ang kanyang lakas at diretsyang tumalon si Ming sa hukay at sinabing huwag itong mag-alala dahil napakalakas niya at pagkasabi nito ay binuhat niya ang isang piraso ng heavenly gold na may bigat na mahigit 1,000 kilo. Nang makitang siya ay malakas nga ay nakahinga ng maluwag ang lalaki at tinapik ang kanyang balikat at sinabing ipagpapahinga muna niya ito ng ilang araw at pagkatapos ay agad niya itong papalitan muli. Ngumiti si Ming at sinabing maaari itong magpahinga ng mas matagal. Sa minahan ay ang mga tao ay karaniwang nagtutulungan dahil kung hindi ay marami na ang namatay sa pagod at ang ganitong pagpapalit sa mabibigat na trabaho ay madalas mangyari at hindi ito pinapakialaman ng mga tagapamahala dahil ito ay nakakatulong sa pagpapataas ng kahusayan sa trabaho at sa loob ng 3 araw ay hindi mabilang na ulit nang makita ni Ming ang ganitong mga eksena kaya ginawa niya ito. Bumaba ang malaking lalaki at pumalit kay Ming sa paghahatid ng mineral sa ibabaw samantalang si Ming naman ang pumalit sa kanya sa ibaba sa pagbubukod. Bukod ng mineral, inilalagay ang malalaki sa isang tumpok ang katamtaman sa isa at ang maliliit sa isa pa. Ang kanyang lakas ay mas malaki kaysa sa iba at sa proseso ng pagbubukod ay gumamit siya ng lihim na paraan upang palitan ang heavenly gold na mineral at ilagay ang mga ito sa Great Sea Ring at kasabay nito ay inilabas niya ang mga ordinaryong mineral na lihim niyang itinago sa loob ng 3 araw. Sa ganitong paraan ay unti-unti niyang napalitan ang lahat ng heavenly gold na mineral nang hindi namamalayan ng sinuman at ang mga mineral na ito ay naipon sa loob ng halos 4 na taon ng pagmimina ng lahat ng tao kaya sadyang napakarami nito. Ganito nagtrabaho si Ming nang walang reklamo sa loob ng 3 buwan at ilang ulit nang nag-alok ang malaking lalaki na papalitan siya ngunit tinanggihan niya ito kaya labis ang pasasalamat nito at madalas na ibinabahagi ang kanyang pagkain kay Ming dahil ang mabigat na trabahong ito ay mas nangangailangan ng maraming pagkain. Sa loob ng 3 buwan ay napalitan ni Ming ang lahat ng mineral at ang 3 malalaking tumpok na kasinlaki ng maliliit na bundok ay hindi na heavenly gold kundi ordinaryong mga bato na lamang ngunit sa panlabas ay walang sino man ang makakapansin maliban na lamang kung may magtitimbang nito ngunit walang dayuhang gumawa nito kaya natural na hindi nila natuklasan ang palitan. Matapos makuha ang lahat ng heavenly gold na mineral ay sa wakas ay hinayaan ni Ming na palitan siya ng malaking lalaki at muli siyang bumaba sa kuweba at sa pagkakataong ito ay lihim niyang tinawag ang treasure-seeking mouse at nagtanong kung maaari nitong tulungan siyang pumili ng mineral at sinabing limitado ang kanilang oras kaya dapat silang magmadali. Ang treasure-seeking mouse ay nainip sa mga nakaraang araw at mabilis na tumango at agad na itinuro ng kanyang maliit na paa ang kaliwa isang lugar na walang tao at kahit ito ay nabuksan na ay hindi pa ito namimina ng mga tao dahil ang buong proseso ay sumusunod sa direksyon pababa upang mapataas ang kahusayan at mabawasan ang pagkasayang ng mineral. Bahagyang kumunat ang noo ni Ming dahil kung bigla siyang pupunta roon ay tiyak na matutuklasan siya ng mga dayuhang tagapamahala kaya lihim niyang ginamit ang kanyang Rui robe at sa daan patungo sa ibabaw ay sinamantala niyang hindi siya napansin ng mga tagapamahala upang maging invisible at pagkatapos ay bumalik sa kuweba at naglakad patungo sa lugar na walang tao. Nag-ingay ang treasure-seeking mouse at agad na huminto si Ming at ginamit ang kanyang paa upang marahang suriin ang lupa at natagpuan niya ang isang piraso ng heavenly gold na kasinlaki ng ulo ng tao at agad niya itong inilagay sa Great Sea Ring.
Sa gabay ng treasure-seeking mouse ay tumpak na natagpuan ni Ming ang mga heavenly gold at napakaraming mineral ang kanyang natuklasan at inilagay sa kanyang singsing at habang papalayo sila ay biglang nanabik ang treasure-seeking mouse at patalon-talon na itinuro ang kaliwang harapan. Ngumiti si Ming at nagtanong kung may malaking piraso sa unahan at binilisan niya ang kanyang paglakad. Pagkaraan ng ilang sandali ay natulala si Ming sa kanyang nakita. Isang halos malinaw na napakalaking bato na may taas na 100 metro ang tahimik na nakatayo sa kanyang harapan. Hindi niya napigilan ang magmura gamit ang mga salitang natutunan niya mula sa mundo at ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Lumabas ang adamantine rat at tuwang-tuwang sinabi na ito ay tila isang napakadalisay na heavenly gold na mineral at ipinaliwanag na ang heavenly gold ay sadyang napakatigas at mahirap hatiin at malamang na ito ang dahilan kung bakit hindi pa ito nakukuha ng mga dayuhan. Masayang kinusat ni Ming ang kanyang mga kamay at sinabing hindi na siya magpapakumbaba at pagkasabi nito ay hinawakan niya ang bato at naramdaman ang napakabigat nitong timbang at tiyak na ito ay heavenly gold at malakas siyang tumawa at sinabing yumaman na siya at ang lahat ng heavenly gold sa labas ay hindi man lamang aabot sa 10 bahagi nito at pagkasabi nito ay agad niyang inilagay ang napakalaking batong ito sa Great Sea Ring. Matapos makuha ang malaking piraso ay nakita niya ang isang maliit na piraso sa lupa na nagniningning at inilagay niya ito sa kanyang palad at ito ay kasinlaki lamang ng butil ng munggo. Pinagmasdan niya ito at nagtaka kung gaano kadalisay ang mineral na ito at pagkasabi nito ay ginamit niya ang kanyang astral energy upang tunawin ang heavenly gold at ang kanyang lakas ay sadyang napakahiwaga at kayang baguhin ang microscopicong istruktura ng bagay kaya ang pagtunaw ng heavenly gold ay hindi naging mahirap para sa kanya at sa pagyanig ng kanyang lakas ay unti-unting natunaw at naghiwalay ang mineral sa kanyang palad. Makalipas ang halos kalahating oras ay lumitaw ang isang dalisay na heavenly gold na kasinliit ng buto ng munggo na may 16 na panig at ito ay may napakataas na halaga. Ngumiti si Ming at sinabi na batay sa proporsyong ito ay ang malaking bato na kanyang nakuha ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1,000 bilyong longevity coins at ang mga nauna niyang nakolekta ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 100 bilyong longevity coins. Sinabi ng adamantine rat na sapat na ito at maaari na silang umalis ngunit sumagot si Ming na hindi siya ang magpapasya kundi ang disenyo ng ninuno ng tao at nagtaka ang adamantine rat kung ano ang layunin ng ninuno ng tao sa paggawa nito. Marahang bumuntong hininga si Ming at sinabing malinaw ang layunin, nais ng ninuno ng tao na makita ng susunod na henerasyon ang pagdurusa ng sangkatauhan upang magising ang kanilang determinasyon na umangat at pamunuan ang kanilang lahi patungo sa kalakasan. Pagkasabi nito ay tahimik siyang bumalik sa karamihan at matapos pagmasdan ang paligid ay nagsimula siyang gumawa ng plano at ang pinakamalakas na dayuhang tagapamahala rito ay nasa 8 antas ng Dharma Heaven at ang pinakamahina ay nasa unang antas ngunit hindi siya nag-alala dahil naroon si Xiao Gang at madali nitong kayang patayin ang mga dayuhang ito. Nang matiyak niyang walang ibang malakas na dayuhan ay biglang sumigaw si Ming at inutusan si Xiao Gang na kumilos at isang malakas na puwersa ang bumalat sa buong lugar at ang mga dayuhan ay biglang nanigas ang mga katawan at sunod-sunod na sumabog at namatay sa lugar. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ming upang magpaliwanag at sa isang kaway ng kanyang manggas ay mabilis niyang inilagay ang lahat ng tao sa Great Sea Ring at nang mailagay ang huling tao ay isang liwanag mula sa langit ang bumaba at muli siyang inilipad at pagkaraan lamang ng ilang sandali ay isang napakalakas na puwersa ang sumalanta sa lugar at galit na hinanap ang lahat at ang dumating ay isang 8th realm longevity na master at kung nahuli pa si Ming ng kahit kalahating hakbang ay tiyak na nahuli siya nito at ang master ay galit na sumigaw at nagtanong kung sino ang nagnakaw ng kanyang heavenly gold at ang kanyang galit ay parang nagliliyab na apoy. Sa sumunod na sandali ay muli nang lumitaw si Ming sa disyertong planeta at sa kanyang harapan ay naroon pa rin ang pinto at bahagyang ngumiti at marahang itinulak ito at bumukas ito at nagpakita ng isang palasyo at ang loob nito ay sadyang napakaluwang at 24 na anino ng tao ang may hawak na mga espada at nakalutang sa ere. Nang pumasok siya sa palasyo ay kusang nagsara ang pinto at isang makapangyarihan at matandang tinig ang nagsalita at sinabing matapos ang kanyang mga karanasan ay tiyak na nauunawaan na niya ang kalagayan ng sangkatauhan. Sa paningin ng mga dayuhan ay mas mababa pa sila sa mga baboy at aso at maaari silang patayin at apihin anumang oras at umaasa itong balang araw ay may mararating siya at makakapag-ambag sa pag-angat ng sangkatauhan at ang set na ito ng sword technique ay tinatawag na Heaven Overturning Sword Art na nilikha nito noong kabataan nito at ngayon ay ipinapamana na nito sa kanya at dapat niya itong pahalagahan.
Pagkasabi nito ay ang 24 na anino ay nagsimulang gumalaw at nagpakita ng napakahiwagang mga galaw at labis na nagulat si Ming at buong konsentrasyon na pinagmasdan ang mga ito nang hindi kumukurap. Lumipas ang 1 oras 2 oras at makalipas ang halos 5 oras ay ang 24 na anino ay biglang nagsanib at pumasok sa kanyang kamalayan at puno ng damdaming sinabi ni Ming na ito ay isang napakagandang espada at sa buong buhay niyang pag-aaral ng sword technique ay kahit ang Divine Punishment Sword Technique at 5 Element Sword Technique ay malayong hindi makapapantay dito. Pinuri rin ito ng Adamantine Rat at sinabing ang kasalukuyang kapangyarihan ng sword technique na ito ay pangalawa lamang at ang tunay na kahalagahan nito ay ang tila walang katapusang pagbabago at potensyal at gaano man kataas ang kakayahan ng kanyang master ay ganoon din kalaki ang magiging kapangyarihan nito at tumango si Ming at sinabing ito mismo ang pinakamahalaga nito. Pagkasabi nito ay tumalikod siya at lumabas ng palasyo at maayos na nakalabas ng kuweba. Sa labas ng kuweba ay naroon pa rin ang space-time door na naghihintay sa kanya at nang makita si Ming ay tuwang-tuwang nagtanong kung ano ang nangyari at isinalaysay ni Ming ang kanyang mga karanasan at labis na nadismaya ang pinto at sinabing napakapanghinayang dahil walang materyales doon na makakapagkumpuni sa kanya. Sinabi ni Ming na huwag itong mag-alala dahil may iba pa namang mga kayamanan at marami pa silang pagkakataon at bumuntong hininga ang space-time door at sinabing ang ibang mga lokasyon ng kayamanan ay hinahanap pa nito kaya sa ngayon ay hindi pa sila makakapunta. Sinabi ni Ming na hindi bale ito at bumalik muna sila sa Demon God Continent dahil mayroon pa siyang mga dapat gawin. Sumang-ayon ng space-time door at sa isang kislap ng liwanag ay lumitaw si Ming sa lugar kung saan siya nawala at nang tumingala siya ay nakita niya ang 8-star na barko sa di kalayuan na malinaw na matagal nang naghihintay sa kanya. Nakonsensya siya at agad na pumasok sa barko at nang makita ni Chen Ying at Piao Piao na ligtas siyang nakabalik ay nakahinga sila ng maluwag at galit na nagtanong si Piao Piao kung saan siya nagpunta at kung bakit ngayon lamang siya bumalik. Nagtanong si Ming kung gaano sila katagal naghintay at sumagot si Chen Ying na 4 na buwan at nagtanong muli si Ming kung naririto lamang ba sila sa lugar na ito sa buong panahong ito at ipinaliwanag ni Ma Xianqiao na nanatili sila dito dahil nag-aalala silang baka hindi sila makontak ng kanilang Panginoon. Tumango si Ming at sinabing pinag-alala niya sila at siya ay nagkaroon ng problema kaya hindi siya nakapagpadala ng mensahe. Sinabi ni Ma Xianqiao na hindi bale ito at ang mahalaga ay ligtas na nakabalik ang kanyang Panginoon at idinagdag na sa panahon ng kanyang pagkawala ay maraming malalaking pangyayari ang naganap sa Demon God Continent. Nagtanong si Ming kung ano ang mga ito at ipinaliwanag ni Ma Xianqiao na una ay ang 5 Elements Divine Dynasty ay nakipagdigma sa mga halimaw at ang kanilang hukbo ay natalo at mahigit kalahati ang namatay at ang pangalawa ay isa pang digmaan sa kontinente na pinasimulan ng 2 malalaking angkan mula sa 100 clans at tila sila ay nag-aagawan ng isang napakahalagang kayamanan at nagtapos ito sa parehong panig na sugatan at kalaunan ay naimbestigahan nila na ang mahalagang bagay na ito ay isang batch ng Heaven Crystals. Ang Heaven Crystals ay mas mahalaga pa kaysa sa Low Crystals at naglalaman ang mga ito ng kalooban ng langit at sadyang napakahalaga ng mga ito at ang makakuha ng Heaven Crystals ng kontinente ay halos nangangahulugang makokontrol na ang bahagi ng kalooban ng langit dito kaya ang halaga nito ay mas mataas kaysa sa Low Crystals. Hindi ito pinansin ni Ming at sinabing mabuti ang digmaan at mas mabuti kung lahat sila ay mamatay. Nagtanong si Ma Xianqiao kung ano ang susunod nilang gagawin at kung dapat na ba silang umalis at sinabi ni Ming na sa kanyang paglabas ay nakakuha siya ng maraming heavenly gold at kailangan niya itong ibenta agad. Nang marinig ang tungkol sa heavenly gold ay nagliwanag ang mga mata ni Ma Xianqiao at sinabing ang sibilisasyong pandigma ay nangangailangan ng maraming heavenly gold dahil sa paggawa ng mga barko at maaari nila itong ibenta sa kanila. Nagtanong si Ming kung maganda ang presyo at nag-aalala siyang baka masyadong mababa ang presyo ngunit tiniyak ni Ma Xianqiao na ang presyo ay hindi bababa sa 20% mas mataas kaysa sa labas at ang heavenly gold ay sadyang napakahalaga at kahit may pera ay mahirap itong bilhin at ang isang piraso na kasinlaki ng butil ng bigas ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 120 o 30 longevity coins. Nagtanong si Ming kung paano kung ito ay mineral pa lamang at sumagot si Ma Xianqiao na ang presyo ay ibabatay sa kadalisayan nito at ang huling presyo ay halos kapareho ng presyo matapos itong tunawin. Tumango si Ming at sinabing ibenta na lamang ang lahat ng heavenly gold sa sibilisasyong pandigma at sumang-ayon si Ma Xianqiao at sinabing agad niya itong makikipag-ugnayan. Pumayag si Ming at ipinagkatiwala ang lahat ng heavenly gold kay Ma Xianqiao na lubos niyang pinagkakatiwalaan.
Habang si Ma Xianchao ay nakikipag-usap sa itaas tungkol sa presyo ay inilabas na maniming ang mga tao mula sa Great Xia Ring at ang kanilang bilang ay mahigit 10,000 at nang makita nila si Ming ay nagulat sila at natuwa at kahit hindi nila alam kung ano ang eksaktong nangyari ay naunawaan nilang sila ay malaya na. Ipinakilala ni Ming ang kanyang sarili at sinabing hindi na sila mga alipin at kung nais nila ay ilalagay niya sila sa isang bagong lugar kung saan wala nang aapi sa kanila at maaari silang mamuhay ng malaya. Labis na nagpasalamat ang mga tao at sunod-sunod na yumuko at sinabi ni Ming na sila ay mahigit 10,000 at maaari silang magtayo ng isang bagong nayon at ibibigay niya ang lahat ng kanilang pangangailangan at mga gamit. Matapos ayusin ng mga tao ay tinawag ni Ming ang space-time door at sinabing kailangan na nilang bumalik sa Tianyuan at hihingi siya ng tulong dito ngunit ipinaliwanag ng space-time door na upang makapunta sa Tianyuan ay kailangan nito ang mga coordinate nito at nagulat si Ming at sinabing wala siya nito. Walang nagawa ang space-time door at sinabing kung walang coordinate ay hindi niya sila madadala roon. Nag-isip si Ming at sinabing mayroon pang teleportation formation na itinayo ng Five Elements Divine Dynasty sa kontinente at maaaring ito ang makatulong sa kanila at sumagot ang space-time door na kahit sira ito ay kaya nitong kalkulahin ang lokasyon ng Tianyuan. Agad na nagtungo si Ming sa lugar ng teleportation formation at gaya ng inaasahan ay natagpuan niyang ito ay sinira at malamang na ginawa ito ng Five Elements Divine Dynasty upang maiwasang makapasok ang mga halimaw o dayuhan sa Tianyuan. Nanatili ang space-time door sa lugar ng ilang sandali at hindi nagtagal ay may nakuha ito at sinabing natukoy na nito ang coordinate ng Tianyuan at maaari na silang umalis at sa sumunod na sandali ay naglaho ang 8-star na barko at makalipas ang halos 15 minuto ay lumitaw ito sa Tianyuan at pinagmasdan ni Ming ang paligid na puro disyerto at napagtanto niyang ito ay ang kanlurang bahagi ng Five Elements Divine Dynasty na kakaunti ang tao at walang maraming residente at dahil sa kakulangan ng resources ay hindi rin nagpapadala ng mga sundalo ang gobyerno rito. Naglakbay ang 8-star na barko ng ilang sandali at pumasok sa isang malaking oasis at ang oasis na ito ay walang tao may lawak na 100 milya at maraming maiilap na hayop at naisip ni Ming na ito ang angkop na lugar upang ilagay ang mga tao at agad niyang ibinaba ang mga ito at inutusan si Ma Xianchao na bumili ng lahat ng kanilang pangangailangan. Makalipas ang ilang araw ay naitayo ang magagandang tahanan sa damuhan ng oasis at nagbungkal ang mga tao ng sapat na lupain at nagtanim ng mga pananim at si Ma Xianchao ay mabilis kumilos at bumili ng mga kagamitan sa pagsasaka mga hayop mga mesa at upuan at lahat ng kailangan at sa tulong ng mga ito ay mabilis na uunlad ang nayon at bago umalis ay nag-iwan din si Ming ng ilang simpleng paraan ng pagsasanay sa martial arts at sa loob ng ilang henerasyon ay magkakaroon ng nayong ito ng isang grupo ng mga malalakas na mandirigma na sapat na upang protektahan ng kanilang mga pamilya. Nang umalis sila sa oasis ay sa wakas ay nagpadala ng mensahe ang sibilisasyong pandigma at ang kanilang presyo ay 125 longevity coins bawat 1 kilo ng heavenly gold at ang 1 kilo ng heavenly gold ay kasinlaki lamang ng butil ng bigas at ang presyo na ito ay mas mataas ng kaunti kaysa sa inaasahan ni Ming kaya agad siyang pumayag. Sa huling pagtataya ay ang heavenly gold na mineral sa kamay ni Ming ay humigit kumulang 135,368 milyong kilo at ang kabuuang halaga ay 1,700 bilyong longevity coins at matapos ipadala ni Ma Xianchao ang mga mineral sa pamamagitan ng espesyal na paraan ay agad na natanggap ni Ming ang 1,700 bilyon kabilang ang 2 milyong eternal coins at 721 bilyong longevity coins. Sa kabutihang palad ay pagkakuha pa lamang ni Ming ng pera ay nagkaroon din ng pagbabago ang singsing ni Princess Jiaoyu at sa loob nito ay may biglang lumitaw na isang batch ng mga espiritual na prutas na may 3 uri, life fruit, human origin fruit, at heaven origin fruit at ang human origin fruit ay mas mahalaga kaysa sa life fruit at kapag kinain ay nadadagdagan ang potensyal at ang heaven origin fruit ay mas lalong mahalaga at hindi mas mababa ang halaga kaysa sa heaven's pride fruit ngunit bukod sa mga prutas ay hindi nagbigay ng presyo si Princess Jiaoyu at ayon sa loika ay dapat na ibinigay din niya ang presyo ng human origin fruit at heaven origin fruit ngunit sadyang wala siyang iniwang impormasyon. Naunawaan ni Ming na ito ay isang pagsubok sa kanya at kung siya ay magiging tapat at patas sa pagkakataong ito ay magiging maayos ang kanilang pagtutulungan sa hinaharap at lalaki ang kanilang negosyo.
Matapos pag-usapan nito ni Ming at Ma Xianchao ay nagpasya silang itakda ang presyo ng life fruit sa 5 longevity coins, ang human origin fruit sa 1,000 longevity coins at ang heaven origin fruit sa 50,000 longevity coins, at sa batch na ito ay may 80 milyong life fruit, 50,000 human origin fruit at 500 heaven origin fruit, at ang kabuuang halaga ay 700 milyong longevity coins, at agad na ipinadala ni Ming ang 700 milyon sa princess kasama ang listahan ng presyo. 15 minuto pa lamang matapos may padala ang pera ay nagpadala rin si Princess Zhao Yu ng isang listahan, at sa unang linya nito ay nakasulat ang salitang salamat, at sa ibaba nito ay ang mga uri ng espiritual na prutas na kaya niyang ibigay sa malapit na hinaharap, at nang makita ito ni Ming ay namangha siya sa dami ng uri na nakakasilaw, at lalo na ang ilang mahalagang prutas tulad ng Heaven's Pride Fruit, Golden Core Fruit, at Life Fruit ay mga bagay na kahit may pera ay hindi mabibili sa Tianyuan. Matapos ang pagkabigla ay mabilis na kumalma si Ming at naunawaan niyang ang labis ay masama, at kahit maraming espiritual na prutas ang Moon Shadow Clan ay hindi niya ito kayang bilhin lahat sa ngayon, at kailangan niyang dahan-dahanin ito, kaya sumulat siya ng isang maikling tugon na nagsasabing sa susunod ay makikipag-ugnayan na lamang siya sa princess kung may kailangan. Ang 8-star na barko ay nakadaong pa rin sa itaas ng oasis, at matapos pag-isipan nito ng mabuti ay tinawag ni Ming sina Chen Ying at Piao Piao at sinabing mayroon siyang isang bagay na nais ipagawa sa kanila, at sinabi ni Piao Piao na huwag na itong magpanggap at diretsahin na lamang ito, at ngumiti si Ming at sinabing mayroon siyang isang batch ng mga espiritual na prutas at nais niya itong ibenta agad at umaasa siyang matutulungan nila siya. Kumunat ang noo ni Piao Piao at nagtanong kung magbebenta sila ng prutas gayong ang kanilang mahalagang oras ay dapat sana ay ginagamit sa pagsasanay, at nahihiyang ngumiti si Ming at sinabing hindi ito ordinaryong pagbebenta kundi wholesale, at ipinaliwanag ang teorya ng pangunahing ahente at pangalawang ahente, at sinabing kapag naging matagumpay ang negosyong ito ay kikita sila ng ilang 10 bilyong longevity coins bawat taon ng tuloy-tuloy. Natahimik si Piao Piao at ang kanyang magandang mukha ay puno ng pagkabigla at pabulong na nagtanong kung talagang kikita sila ng ganoon kalaki, at ang pagsasanay ay umaasa sa maraming resources, at kung totoo ang sinabi ni Ming na kikita sila ng ilang 10 bilyon bawat taon ay sulit ang anumang oras na gugulin dito. Tumango si Ming at sinabing natural na kikita sila, at sa hinaharap ay maaari nilang ibenta ang mga prutas sa ibang lugar tulad ng Immortal Civilization, Buddhist Civilization, at Confucian Civilization, at tiyak na kailangan din nila ang mga ito, at pinag-isip niya sila kung gaano kalaki ang kanilang kikitain sa panahong ito, at si Piao Piao ay hindi na nang ahas mag-isip pa at mariing tumango at sinabing tutulungan niya ito, ngunit nagtanong kung ano ang kanyang mapapala. Ngumiti si Ming at sinabing mayroon siyang makukuha, at matapos alisin ang lahat ng gastos ay bibigyan niya si Piao Piao ng kalahating porsyento ng kita, at gayon din si Chen Ying, at bihirang ngumiti si Piao Piao at sinabing kahit maliit ang kalahating porsyento ay tatanggapin na lamang niya. Ang kalahating porsyento ay syempre hindi maliit, at kung ang kita ay 50 bilyon ay ang kalahating porsyento ay 25 bilyong longevity coins, isang napakalaking halaga na hindi pa nakita ni Piao Piao sa buong buhay niya. Ang dahilan kung bakit ipinagkatiwala ito ni Ming kina Piao Piao at Chen Ying ay dahil ayaw niyang sayangin ang kanyang oras sa ibang bagay, at kailangan niyang magtuon sa kanyang pagsasanay, kaya binigyan niya ang bawat isa ng 10 bilyong panimulang puhunan at kalahati ng mga prutas, at umalis na sina Piao Piao at Chen Ying, at ang isa ang mamamahala sa Hilaga at ang isa sa timog ng Tianyuan, at sa mahabang panahon ay aasa sa kanila ang pagpapaunlad ng merkado at pagtatayo ng network ng pamamahagi, at ang lahat ng ito ay mga kaalamang natutunan ni Ming mula sa mundo, at ngayong ginagamit niya ito ay sadyang napakaginhawa. Bukod pa rito ay inutusan din niya si Ma Xianchao na bumalik sa Heavenly Dao Sect at magdala ng maraming resources para sa pagsasanay ng kanyang mga alagad, at alam niyang ang mga alagad na ito ay pawang mga pambihirang henyo at hindi na niya kailangang panghimasukan, at kailangan lamang nilang bigyan ng resources at kalayaang lumago, at hindi magtatagal ay makakamit niya ang malaking kagalakan. Makalipas ang ilang araw ay umalis si Ming sa 8-star na barko at bumalik sa Immortal Temple upang magsanay, dahil naramdaman niyang ang 3 holes competition ng paligsahan na binanggit ng temple leader ay malapit na at kailangan niyang maghanda, at bukod pa rito ay marami siyang nakamit sa kanyang paglabas, at kailangan niya itong tunawin ng mabuti at lalo pang pagbutihin ang kanyang sarili, at umaasa siyang maaabot na niya ang martial arts saint sa lalong madaling panahon. Nang bumalik siya sa Immortal Temple ay natuklasan niyang wala ni isa sa kanyang mga kasamahan tulad ni Zhao Xin ang nagpakita, at nang magtanong siya ay nalaman niyang ang lahat ay nasa saradong pagsasanay, at naramdaman niyang may kakaiba at agad siyang nagtungo upang bisitahin ang temple leader.
Sa palasyo ni Su Beijian ay yumuko si Ming at nagbigay galang at ngumiti si Su Beijian at sinabing sa wakas ay bumalik na ito at nag-aalala siyang baka mahuli ito at hindi makalahok sa paligsahan ng three holes competition at nagtanong si Ming kung magsisimula na ba ito at sumagot si Su Beijian na may kalahating taon pa at ang kanyang mga senior brother ay pus-pusang nagsasanay dahil nais din nilang subukan ang kanilang kapalaran at sa pinakamababa ay hindi sila dapat mapahiya sa paligsahan at magdulot ng kahihiyan sa kanilang sangay sa Tianyuan. Nakaramdam si Ming ng matinding pressure at sinabing sa loob ng kalahating taon ay hindi siya tiyak na makakaabot sa martial arts saint ngunit sinabi ni Su Beijian na gawin lamang ang kanyang makakaya at kahit hindi siya umangat ay ayos lamang at pinayuhan itong huwag nang lumabas sa panahong ito at magtuon sa pag-abot sa susunod na antas at malaki ang kanyang tsansa. Tumango si Ming at sinabing gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at hindi niya bibiguin ang inaasahan ng kanyang temple leader at pinayuhan siya nitong umalis na. Pagkaalis ni Ming ay lumitaw ang ilang upper elder at isa sa kanila ang nagsabi na ayon sa kanilang nakuhang impormasyon ay ang dalawang sangay sa Pure Origin at Milua ay magpapadala ng mga pambihirang henyo sa pagkakataong ito at ayon sa mga balita ay ang kanilang kakayahan at talento ay tila mas mataas kaysa kay Ming at muli na namang mabibigo ang kanilang sangay. Ngunit sinabi ni Su Beijian na dapat silang magtiwala kay Ming at sa kanyang paglabas ay tila may malaking pagbabago na naman sa kanya at marahil ay siya nga ang magiging kanilang susunod na Temple Lord. Pagbalik ni Ming sa kanyang palasyo ay nagsimula siyang mag-isip, ang ikatlong pagbabago ng Heavenly God ay ang sukdulan na ng Supreme Master at ang ikalimang pag-ikot ng Golden Body ay ang sukdulan din ng Supreme Master at hindi na siya makakaangat pa ngunit pakiramdam niya ay may kulang pa at nagtaka siya kung ano ito. Ayon sa Loika ay ang kanyang kasalukuyang kalagayan ay sapat na upang abutin ang martial arts saint at sa katunayan ay noon pa man ay kaya na niya ngunit sa hindi malamang dahilan ay pakiramdam niya ay may pagkukulang at may hindi tama. Ang susunod na antas pagkatapos ng Supreme Master ay ang martial arts saint kung saan ang Divine Soul ay nagiging Divine Infant at ang Heavenly God transformation na itinuro ng kanyang temple leader ay nagdala sa kanya sa sukdulan ng Supreme Master ngunit nasaan ang pagkukulang. Siya ay nalugmok sa malalim na pag-iisip at hindi mahanap ang sagot at lumipas ang 1 araw 3 araw 10 araw kalahating buwan. Isang araw habang si Ming ay nasa malalim na pag-iisip ay biglang lumabas ang Adamantine Rat at nagtanong kung ano ang kanyang iniisip at sumagot si Ming na iniisip niya kung ano ang kanyang pagkukulang. Sinabi ng Adamantine Rat na kung may pagkukulang pa ay huwag munang umangat dahil ang pilitin nito ay hindi magbubunga ng mabuti at ang mga salitang ito ay parang kidlat na gumising kay Ming at pumalakpak siya at sinabing ito na nga ito. Dahil sa kanyang pagnanais na makalahok sa paligsahan ng three holes competition ay nakaramdam siya ng pressure at nagnais na abutin agad ang martial arts saint ngunit ang mga sinaunang tao ay tinatawag ang Supreme Master, Martial Arts Saint at Martial God bilang mga dakilang mandirigma at ang tinatawag na Supreme Master at Martial Arts Saint ay sa asensya ay walang pagkakaiba kaya bakit niya pipilitin? Malakas siyang tumawa at biglang gumaan ang kanyang kalooban at nagtuon siya sa maayos na pagdaloy ng kanyang Divine Soul Force. Lumipas ang 1 araw 2 araw at isa pang kalahating buwan at ang kanyang Divine Soul ay malayang gumagalaw at patuloy na pinapakinis ang kanyang lakas at hindi na malayan ay nagbago ang kanyang Divine Soul at isang araw ay bigla itong naging isang sanggol na natutulog sa kanyang kamalayan at sa sandaling lumitaw ang sanggol ay biglang nagbago ang kanyang kamalayan na tila may malaking pagbabago ngunit nang tingnan niyang mabuti ay wala namang pagbabago. Si Ming ay si Ming pa rin ngunit ang kanyang tindig ay malakihang ipinagbago dahil sa sandaling ito ay hindi na siya isang Supreme Master kundi isang ganap na Martial Arts Saint at isang banal na kapangyarihan ang umiikot sa kanyang katawan at ang kapangyarihang ito ay nagmumula sa kanyang Martial Arts Divine Infant. Ang pagkakaiba ng Divine Infant sa Divine Soul ay ang Divine Soul ay naglalabas ng Divine Soul Force samantalang ang Divine Infant ay naglalabas ng banal na puwersa at ang banal na puwersa ay 10 ulit na mas malakas kaysa sa Divine Soul Force at may mga mahiwagang kakayahan na hindi maipaliwanag. Nang mabuo ang Divine Infant ay ang kanyang lakas at Divine Soul Force ay nagsanib at patuloy na pinakinis at itinaas at sa wakas ay naging banal na puwersa ang puwersa ng Divine Infant at nang lumabas ang banal na puwersa ay alam na ni Ming na siya ay isa ng Martial Arts Saint at ang kanyang lakas ay dumami ng ilang ulit at siya ay mas malakas kaysa dati at pakiramdam niya ay kaya niyang talunin ang sinumang kalaban. Ang pakiramdam na ito ng pagiging walang kapantay ay mabilis na naglaho at ang lahat ay bumalik sa kalmado at dahan-dahan siyang nagmulat ng kanyang mga mata at sa kanyang pag-iisip ay lumitaw ang isang sanggol sa kanyang harapan na kumurap sa kanya at sadyang mapaglaro.
Ngumiti si Ming at sinabing ang munting nilalang na ito ay ang Divine Infant at mukha itong pangit at inilabas ng sanggol ang kanyang dila at muling naglaho pabalik sa kanyang kamalayan. Ang antas na kasalukuyang naroroon si Ming ay ang tinatawag na Lesser Saint Realm sa yugto ng Martial Arts Saint at sa itaas nito ay ang Greater Saint Realm at Sacred Saint Realm at ang tinatawag na Lesser Saint Realm ay nangangahulugang ang sanggol ay hindi pa ganap at kapag ito ay ganap na ay magiging katulad na ng anyo ni Ming at ito ang Greater Saint Realm at sa huli ay ang Divine Infant ay magiging napakalaki at magkakaroon ng sariling kakayahan at ito ang mas mataas na Sacred Saint Realm at si Ming ay may mahabang daan pa bago marating ito. Nang mabuo ang Divine Infant ay agad na naramdaman ni Ming ang malaking pagtaas ng kanyang puwersa ng buhay at likas niyang sinimulang sanayin ang Heavenly God transformation at ang kapangyarihan ng Divine Infant ay sadyang napakalaki at madali niyang naabot ang ikaapat na pagbabago ng Heavenly God at ang kanyang banal na puwersa ay umabot sa lakas ng 1,000 dragon na mahigit 1 trilyong kilo, isang talagang nakatatakot na lakas. Walang anumang kakaibang palatandaan ang umangat si Ming sa martial arts saint ngunit ang malakas na banal na puwersa na kanyang inilabas ay nakatawag pansin kay Su Beijian kaya nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata ay nakita niya si Su Beijian na nakangiting nakaupo sa kanyang harapan at nagulat siya at mabilis na nagbigay galang. Ngumiti si Su Beijian at sinabing hindi niya binaygo ang kanyang guro at mabilis itong umangat sa martial arts saint at ang kanyang banal na puwersa ay sadyang nakatatakot at noong kabataan nito ay malayong hindi nito naabot ito. Sinabi ni Ming na ito ay dahil sa Heavenly God transformation na itinuro nito kung hindi ay hindi niya ito makakamit. Sinabi ni Su Beijian na ang Heavenly God transformation ay hanggang ikawalong pagbabago lamang ang kanyang naabot at hindi na siya makausad pa ngunit si Ming sa kanyang murang edad ay nasa ikaapat na pagbabago na at ito ay sadyang kahanga-hanga at sumagot si Ming na labis ang papuri nito. Sinabi ni Su Beijian na hindi ito labis na papuri at ang kanyang kalooban ay napakaganda at ngayong siya ay isa ng martial arts saint ay maaari na siyang pumasok sa eternal spacetime upang hanapin ang mga pamana ng mga dakilang tao. Nagulat si Ming dahil nakapunta na siya sa eternal spacetime noon ngunit ito ay para sa pagsasanay ng Heavenly God transformation at sinabi ni Zhao Xin na upang makapasok sa eternal spacetime ay kailangan ng Sacred Saint Realm ngunit siya ay nasa Lesser Saint Realm pa lamang. Umiling si Su Beijian at sinabing sapat na ang kanyang kakayahan at ang kondisyong Sacred Saint Realm ay itinakda dahil sa takot na hindi makayanan ng papasok ang puwersa ng pamana ng mga dakilang tao ngunit si Ming ay iba at ang kanyang kasalukuyang lakas ay hindi mas mababa kaysa sa Sacred Saint Realm o kahit sa Martial God kaya siya ay ganap na kwalipikado at kung makakakuha siya ng pamana ay ang paligsahan ng Three Halls Competition ay hindi magiging mahirap at maaari pa siyang makilala at maging susunod na Temple Lord. Huminga ng malalim si Ming at sinabing handa siyang subukan at iniutos ni Su Beijian na umalis na ito at sa isang kaway ng kanyang manggas ay dinala si Ming sa eternal spacetime. Ang pakiramdam ngayon ay ganap na naiiba sa kanyang unang pagpasok at sa pagkakataong ito ay ang paligid ay puno ng malabong kawalan at may mga kakaibang puwersa sa lahat ng direksyon na hindi niya maipaliwanag. Hindi sinabi ni Su Beijian kung paano hahanapin ang pamana at ang lahat ay nakasalalay sa kanya ngunit ang paligid ay sadyang malawak at wala siyang anumang gabay. Habang pinagmamasdan ang paligid ay lalo siyang nainip at sa huli ay nagalit at hinampes ng kanyang heavenly killing staff ang kawalan at sumigaw na buksan nito at isang malakas na dagendong ang narinig na parang pagbubukas ng langit at lupa at ang malabong kalawakan ay biglang nahati at isang napakagandang tanawin ang lumitaw sa kanyang harapan. Siya ay nasa paanan ng isang bundok at isang palikulikong daan na hindi malaman kung ilang baitang ang nasa kanyang harapan at sa dulo nito ay ang tuktok ng bundok kung saan may isang luma at sirang maliit na kubo. Nagulat si Ming at naisip kung ito na ang lugar ng pamana at pagkasabi nito ay humakbang siya at tumapak sa unang baitang at agad siyang nakaramdam ng bahagyang pressure at naisip kung sinusubok ng mga baitang na ito ang kanyang lakas at nag-alab ang kanyang determinasyon at mabilis na umakyat ng ilang hakbang pa at gaya ng inaasahan ay habang mas mataas ay mas malakas ang pressure at kung ito ay ilang taon na ang nakararaan ay tiyak na hindi siya makakaakyat ng 3 hakbang at agad na babagsak sa ilalim ng pressure. Mabilis na umakyat si Ming 10 baitang 30 baitang 50 baitang at hindi nagtagal ay umabot siya sa 300 baitang at pagkalampas ng 300 ay kahit may lakas siya ng 1,000 dragon ay nagsimula na siyang mahirapan ngunit hindi pa ito sapat upang pigilan siya. Nang tumapak siya sa 301 baitang ay biglang naglaho ang pressure at pinalitan ito ng isang nakatatakot na espiritual na pressure at sa kabutihang palad ay ang kanyang Divine Infant Force ay sadyang napakalakas at madali niya itong naitaboy.
Tulad ng dati ay habang patuloy siyang umaakyat ay lalong lumalakas ang espiritual na pressure at tila may isang deity na patuloy na umaatake sa kanyang divine infant at ito ay nakakainis at mahirap tiisin ng matagal ngunit kumilos ang kanyang isipan at ginamit niya ang Buddhist technique at bumuo ng isang immovable seal at naramdaman niyang agad na humina ang atake at kasabay nito ay lihim niyang pinaandar ang Buddhist na paraan at isang Buddha light ang pumalibot sa kanyang katawan at kusang nagprotekta sa kanya. Nang umabot siya sa ika-600 baitang ay halos hindi na niya makayanan ngunit patuloy pa rin siyang nagngangalit ang mga ngipin. Sa ika-601 baitang ay sabay na dumating ang napakalaking pressure at espiritual na atake at siya ay napadaing at bahagyang nayanig ang kanyang katawan at muntik nang bumagsak at naisip niyang ito ay sadyang hindi kayang tiisin ng tao at ang kanyang mukha ay sumama at hindi siya makahakbang ng matagal dahil tila may ilang daan o libong baitang pa sa likuran at batay sa naunang loika ay habang patuloy siyang umaakyat ay lalong lalakas ang pressure at kung ang unang baitang pa lamang ay halos hindi na niya makayanan ay ang mga susunod pang baitang ay mas lalong nakakawala ng pag-asa. Ngunit naisip niyang narito ang pamana ng ninuno ng tao at hindi siya maaaring sumuko at maliban na lamang kung bumagsak siya ay patuloy siyang aakyat at pagkasabi nito ay humakbang siyang muli. Sa hakbang na ito ay gaya ng inaasahan ay tumaas muli ang pressure ng isang bahagi at siya ay bumagsak sa kanyang mga tuhod at pakiramdam niya ay hindi na siya makagalaw at pagkatapos ay naglabas siya ng isang subaw ng dugo at maging ang kanyang paghinga ay naging napakahirap at ang kanyang mga mata ay namula at siya ay sadyang napakakawawa. Ngunit matapos ang ilang sandali ng pagsasaayos ay nagngalit siyang muli ng kanyang mga ngipin at ginamit ang kanyang mga kamay upang kumapit sa baitang at pilit na umakyat ng isa pang baitang at sa kanyang inaasahan ay matapos ito ay tiyak na malubhang masusugatan siya ngunit sa kakaibang paraan ay nang makaakyat siya ay naramdaman niyang humina ang pressure ng isang bahagi. Nagulat siya at natuwa at agad na umakyat ng isa pang baitang at ang resulta ay muling humina ang pressure ng isa pang bahagi at sa ganitong paraan ay patuloy siyang umakyat at habang mas mataas ay mas humihina ang pressure at nang makarating siya sa huling baitang at humarap sa maliit na kubo ay tuluyan ng naglaho ang pressure. Naunawaan ni Ming na kung siya ay sumuko dahil sa takot at kawalan ng pag-asa ay tiyak na hindi siya makakarating dito at ang layunin ng ninuno ng tao ay sadyang malalim. Sa paningin nito ay mahalaga ang talento at kakayahan ngunit ang lakas ng loob ng isang tao ay mas mahalaga at kung walang matibay na kalooban ay imposibleng magkaroon ng malaking tagumpay kaya idinisenyo nito ang mga baitang na ito upang subukan ang kakayahan talento at lakas ng loob ng sinumang darating. Sa kabutihang palad ay nalampasan ni Ming ang lahat at siya ay nasa harap na ng maliit na kubo at naisip kung narito na nga ang pamana ng ninuno ng tao at mabilis na tumibok ang kanyang puso at matalim niyang tiningnan ang kubo at dahan-daang lumapit. Ang pinto ng kubo ay bahagyang nakabukas ngunit hindi siya ng ahas pumasok at sa halip ay yumuko muna siya sa harap nito at nagbigay galang at sinabing siya si Ming na humihiling na makita ang nakatatanda ngunit walang tinig o anumang kilos mula sa loob ngunit hindi pa rin tumayo si Ming dahil sinabi sa kanya ng kanyang pakiramdam na dapat niyang panatilihin ang kanyang paggalang. Sa sandaling ito ay naramdaman niyang may gumalaw sa kanyang storage ring at nang tingnan niya ito ay nakita niyang ang pagong sa loob nito ang 8th Great King ng Hautian Sect ang may kagagawan at agad niya itong inilabas at tinanong kung bakit ito nagkakagulo at kung nasira nito ang kanyang storage bag ay kaya ba nitong bayaran ito at dahil sa kawalang katarungan ng Hautian Sect ay wala na rin siyang magandang pakikitungo sa 8th Great King. Ang pagong ay sumulyap kay Ming at sinabing hindi nito inaasahang magkakaroon nito ng ganitong kapalaran na makuha ang pamana ng ninuno ng tao at ito ay sadyang kahanga-hanga at malamig na tumawa si Ming at nagpasalamat. Sinabi ng 8th Great King na hindi na siya kabilang sa Hautian Sect kaya ayon sa patakaran ay hindi na ito dapat makipag-usap sa kanya ngunit nakita nito ang kanyang pambihirang katangian at walang hanggang potensyal sa hinaharap kaya magsasalita ito ng ilang bagay at nagtanong si Ming kung aalis na ba ito at tumango ang 8th Great King at sinabing oo at ang orihinal na utos sa kanya ng itaas ay humanap ng pagkakataon upang patayin siya.